Ngayong panay ang ulan, iwasan po ang pagbaha sa loob ng inyong tahanan. Mga simpleng repair ang aming ibabahagi na kayang-kaya nating gawing mga mommy. Kapag umuulan, napapasarap ang himbing kasi hatid ito ang malamig-lamig na feeling. Pero para sa iba ang ulan, dala-dala ang perwisyo sa kanilang mga tahanan. Tulo riyan, tulo rito. Ito ang kaliwat kanang problema ni Nanay Liberty sa kanyang bahay. 30 years na ako nakatira dito. Since nung bata pa ako, ang problema talaga rito, yung pagka umuulan, lagi na lang tulo sa bubong na umaagos hanggang sa may pader. Yun ang problema namin. Kaya pati yung sahig, nasisira. Dahil sa dami ng butas at bitak sa tahanan, hindi magkanda-ugaga si Nanay sa pagsalo ng sangkaterbang mga tulo. Gusto naman sana, magkaroon sana ng yung maayos. Kasi nga nahihirapan na rin kami taon-taon, parati na lang kami nagpapaayos. Pero may good news para kay Nanay. Dahil sa tulong ni Site Engineer Joseph, ang kanyang problema pwedeng solusyonan ng madadali at murang mga paraan. Una naming pinuntirya ang tumutulong kisame dahil sa mga butas sa bubong. So, ang nangyayari sa kanya, na-oxidize siya or mas kilala natin siya na nagra-rust or kinakalawang siya. So, yung mga kalawang na yon, madali na siyang masira. Ayan po yung tulo. Madali lang po yan, ma'am. Meron po tayong alternatibong paraan, lalo na ngayon na wala pa po tayong budget. Lumang tarpaulin at duct tape lang ang kailangan para matakpan ang mga tulong ito. Gumupit lang ng tarpaulin na swak sa sukat na kailangan. Siguraduhin tuyo ang bubong bago ito tapalan gamit ang duct tape. Ang advantage niyan, non-porous yan. Ibig sabihin, hindi basta-bastang pwedeng pasukin ng tubig. Pag umulan yan, yung tubig, dadaus-dus lang dyan, hindi na papasok doon sa butas. Ang mga gamit naman na gawa sa kahoy na madalas nang magbitak, ginagawa rin mga pathway ng ulan. Kapag ka naman in-expose mo siya sa environment, naulanan siya or nabasa siya, mag-a-absorb ulit siya ng moisture, nag-expand siya. So kapag nag-expand siya ng ganon, prone na siya na medyo lalambot yung wood structure, mas masisira na siya. Dahil ma'am, napansin ko po meron po kayong mga kahoy na nakaangat, may mga awang. Tuturuan ko kayo gumawa ng homemade na wood filler. Sa paggawa ng homemade wood filler, iliha ang lumang peraso ng kahoy sa sandpaper. Pag kiniskis natin itong kahoy, makakaipon ho tayo ng wood shavings. Matapos makaipon ng durog na kahoy o wood shavings, haluan ito ng glue hanggang sa lumapot ito. Itong glue, ma'am, ang mag-bind sa mga wood shavings natin para maging wood filler. Tapos, hahaluin lang to hanggang maging isang paste laho siya. So kapag kasi pinaghalo mo yung wood filler tsaka dun sa adhesive, nagiging parang wood na rin siya. Sa pamamagitan ng paleta, ilagay ang wood filler sa mga bitak ng kahoy. Antayin itong matuyo at saka muling lihain. Ang resulta, halos hindi na makita ang pinaglagyan ng ating wood filler. Papasa pang good as new ang dating bitak-bitak na kahoy. Pati ang mga pader na bitak-bitak, di natin patatawarin. So yung sa ceramics or dun sa mga wall, yun, nagko-corrode din siya or nagde-degrade din siya. Ma'am, para naman sa mga crack niyo sa pader, tuturuan ko naman po kayo gumawa ng wall putty. Ihalo lang ang glue sa baking soda hanggang lumapot ito na parang paste. So dahil nga nagiging parang paste siya, enough siya na malapot na makakasingit siya dun sa mga cracks. Gamit muli ang paleta. Ipahid ito sa bitak ng pader at hayaang matuyo. Kapag nanigas na ito, may iwasan na ang pagpasok ng tubig at iba pang mga elementong nakasisira ng pader. Kaya sa susunod na tumulo sa loob ng inyong bahay, huwag na itong tiisin. Subukan ang ating mga home remedy na magagaang gawin at magagaan din sa bulsa.
para tuwing tag-ulan, magiging mahimbing na rin ang inyong pagtulog.